Pamilya ang turing ng marami sa atin sa mga alaga nating hayop. Kaya naman mahirap ipaliwanag ang sakit kapag nawala na sila. Ganito ang dinaranas ngayon ni Marites matapos mamatay ang aso niyang si Phoebe. Halos hindi raw mapaghiwalay sina Marites at Phoebe mula nang alagaan niya ito noong 2018. Pag weekdays, wala akong kasama sa bahay. Yan lang siya. Siya talagang kasama ko sa loob ng bahay kasi nga lahat ng yung anak ko nasa work lahat. Malungkot. Yan ang nagpapasaya sa akin. Pyometra o malubhang impeksyon sa matres ang ikinamatay ni Phoebe. Hindi raw maiwasan ni Marites na sisihin ang sarili niya sa pagkawala nito. Dalawa yung kasama ko, ako nagpapakain, nagpapaligo, parang baby, hinihele, naayusan ko ng buhok. Hindi ko napansin na yun pala meron na palang kakaiba sa katawan niya na hindi ko naman masyadong nabigyan ng pansin. Kaya minsan sabi ko, parang kasalanan ko ba na nangyari kay Phoebe yun, na dinala ko naman siya agad sa vet. Siguro, hanggang doon lang si Phoebe. Pero sobrang saya binigay sa akin. Si Marites ay nakararanas ng disenfranchised grief o isang uri ng lungkot o pagdadalamhati na hindi lubos kinikilala o pinapahalagahan ng lipunan o ng mga taong nakapaligid sa isang tao na nagdadalamhati. Kadalasan din hindi nabibigyan ng suporta, pag-unawa o pagtanggap na inaasahan kapag sila ay nagdadalamhati. May payo ang isang eksperto sa mga dumaraan dito tulad ni Marites. It's very important to find a ritual to honor yung loss. Dahil nga hindi siya usually accepted ng society or konti lang nakakaintindi dun sa nangyaring loss dun sa tao, wala talagang masyadong closure na acceptable. So maraming paraan, pagjo-journal, minsan yung iba nagpapatattoo or yung iba gumagawa ng mga small services, no? Lalo na kung namatayan ng pet. So yun ang mga pwedeng gawin para lang ma-honor yung loss at maka-move through. Tunay pala yun, ano? Kuya Mark, may pangalan pa, disenfranchised grief. Yes. Kasi parang nakaka-relate din ako dyan dahil nangyari sa amin yan, ano? I have a Pomeranian. Actually, it's not my, yung wife ko owns it, no? So talagang iyak kami pareho nung nawala siya, no? So magda-13 years na siya sa amin, eh. In the middle of the ng pagkabuhay niya, si Vince po siya, so Pomeranian. Medyo may aksidenteng nangyari, natapakan siya ng biyenan ko. So, akala nila hanggang habang buhay na siyang pilay, so hindi siya makalakad halos. So, kung saan-saan kami nagpunta talaga. No? Sasabihin ng ibang, arte mo naman, aso lang yan, di ba? Hindi ho ganun eh. Kasi Vince is family. Yan. So, ano pong ginawa niyo? Nakakita kami ng isang hospital sa Makati and we brought him there. Tapos inoperahan siya ng mga 2 weeks na wala siya sa amin. And then, he came back to us na maganda na, tumatakbo na siya. And then, later on, yun nga, nawala siya sa amin. So, pina-cremate namin siya. And yung kanyang memories nandun pa rin. So, yung ritual, nakatulong din sa pagtatanggap ng nangyari, ano po? Nakatulong. Tama. Oo. At magandang intindihin na tunay po yan kung kayo yung nakakaranas. Kung kayo naman yung nagsasabing, ano ba naman yan? Kasi marami din namang hindi nakakaramdam ng ganon, kaya hindi ka makarelate. Pero maganda is alam na natin, mas yung mula tayo na talagang nangyayari, hindi lang sa aso, kuminsan sa mga bagay na hindi natin akalain, iiyakan natin. Halimbawa, namatay yung inyong paboritong artista. Taong hindi nyo kilala. Yung nakunan kayo, yung mga ganong klaseng bagay, intindihan natin na kailangan din palang magluksa at kailangan din nating daanan. Correct. Diba? Naku, maraming salamat sa pag-share, Kuya Mark. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.